Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Pagkatapos ng ating pagdiriwang sa dakilang kapistahan ni San Jose, Esposo ni Maria, muli tayo ay nagbabalik sa ating pagninilay sa panahong ito ng Kwaresma. 3 punto mula sa ating ebanghelyo. Una, lahat tayo mamamatay. Walang sino man dito sa atin ang makapagsasabi, kayang-kaya kong pahabain ang aking buhay. Marami akong pera, kaya kong magpadoktor kahit saang lugar, lalo na sa mga espesyalista maging sa ibang bansa. Hindi po iyon totoo. Kapag ginusto ng Diyos na bawiin ang ating buhay, wala tayong magagawa. Walang edad, walang malakas, walang mahina. Ang sigurado sa mundong ito, lahat tayo mamamatay. Ang tanong, kapag tayo'y namatay, saan tayo tutungo? Saan tayo pupunta? Kaya ang pangalawang punto ay, ano ba yung naging kasalanan nitong mayaman? Hindi naman niya minaltrato si Lazaro. Hindi naman siya nagbitaw ng masasakit na salita kay Lazaro. Bakit si Lazaro napunta sa langit, ang mayaman napunta sa kaparusahang walang hanggan? Mga kapatid, ang naging kasalanan ng mayaman, wala siyang ginawa sa kung ano ang ipinapakita ng Diyos sa kanya, lalo na sa mga higit na nangangailangan. At ito ay medyo seryosong bagay na dapat nating pagnilayan. Maaaring sa buhay natin, sinasabi natin, wala akong ginagawang masama sa mga taong nandyan sa paligid, ni hindi ko nga sila pinapakialaman. Wala akong anumang sinasabi sa kanila. Oo, nandyan sila, pero ang mahalaga, ako ay nandirito at sisiguraduhin ko na ako ay maayos at ligtas. Isang nakalulungkot na sitwasyon kapag sa isang komunidad, sa isang lugar, ang umiiral ay yung tinatawag na walang pakialaman. Huwag mo akong pakialaman, hindi kita papakialaman. Bahala ka sa sarili mo, bahala ako sa sarili ko. At dahil sa wala siyang ginawa sa kung ano ang higit na pangangailangan sa kanyang paligid, ang mayaman napunta sa kaparusahang walang hanggan. At ang pangatlong punto, sinasabi na matapos na malaman kung ano ang naging dahilan kung bakit ang mayaman ay nandoroon sa kaparusahang walang hanggan, ipinakiusap niya, iniutos niya kay Abraham, papuntahin naman ninyo ang kung sino man dyan sa inyo, sa aking mga kapatid, para sila'y paalalahanan. Ano ang sabi ni Abraham? Kung hindi nila pakikinggan ang batas at ang mga propeta, hindi rin nila pakikinggan ang isang patay na muling nabuhay. Sa madaling salita, ipinapaliwanag, ipinapaunawa sa kanila ang mga bagay na dapat nilang gawin. Alam nila ang kung ano ang tama at kung ano ang mali. Mamuhay sila sa kabutihan at sila'y mabubuhay. Pero kilala ng mayaman
ang kanyang mga kapatid. Halos pare-pareho lamang silang walang pakialam sa kapwa. Kaya ito ang katotohanan na ipinamukha ng sitwasyon kay mayaman. Kaya ito mga kapatid ang 3 paalaala ng ating ebanghelyo sa patuloy nating pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Muli, unang punto, lahat tayo mamamatay. Ikalawa, ang pagwawalang bahala natin sa higit na nangangailangan nating mga kapatid ang magiging basehan kung saan tayo tutungo matapos na tayo'y mamatay. Ikatlo, ang ating mga kapatid, ang bawat isa sa atin na nakakaunawa at nakakaalam sa kung ano ang mabuti at masama, ang tama at ang mali, ay dapat na magdesisyon, gumawa ng mabuti, gumawa ng tama kung nais nating mabuhay. Amen.